Hello, hello. O, so ngayon ang pag-usapan po natin ay ang ano ba yung sagot ng House of Representatives, prosecutors, laban po sa sagot ni Sara Duterte. Okay? Ito po, pwede ko matawag sa pangkabuuan na ang kanilang sagot ay nagpapakita na desperado na ang House of Representatives. Binanggit kasi nila sa kanilang sagot na kung ibabasura ng Senate Impeachment Court yung kanilang impeachment complaint ay dudulog sila kaagad, aakyat sila sa, magsusumbong sila sa Supreme Court. Yan po ang mga ganong kaisipan, nagpapakita lamang po yan na na-anticipate, nakikita na nila na mukhang ibabasura ang kanilang reklamo. So pagka gano'n, nagpapakita na parang tanggap na nila na mababasura ang kanilang reklamo. Kaya sila nananakot na magsusumbong sila sa Supreme Court laban sa Senado. So tama ba yan? Well, ang may sasagot ko lang, ah, karapatan naman ng kahit sino na matatalo na aakyat mag-apila. Pero pag sinabi mo ganon, kung tahimik ka, okay lang yun. Parang wala kang tinatag ng optics, wala kang mensahe na ibig sabihin. Pero dito sa pagsalita na yon, meron silang optics, merong mensahe na ibig sabihin na desperado na ang sila ni Luistro. Ha? Ngayon, tatalakayin natin kung bakit sila desperado. Una po, mali yung kanilang sinabi sa kanilang sagot na sinungaling daw si Sara Duterte. So paano na masabi na sinungaling? Ano ang basihan nila para magsabi na sinungaling? Ah, Isa lang po ang basihan nila na sabi sinungaling si Sara. Itong po sinabi nila na ah, nung sinabi una ni Sara na sa katotohanan ng buhay ay parang walang impeachment. Bakit po? Ang sabi ng mga abogado ni Sara, 16 sila, parang wala ring impeachment sapagkat inutosan ito sila ang House of Representatives ng Senado at ibinalik sa kanila. So parang wala na rin. Ang tawag gano'n ng ano, kita mo, makikita mo talaga, pasensya na ginang Luistro ha, Sir Akop. Mali po talaga sagot ninyo. Pasensya na Attorney Bukoy. Pasensya na Ma'am Lorna Kapunan. Alam ko ikaw sa nagsumulat nun. I would rate your pleading in answer to the answer of Sara Duterte as mediocre. Pasensya na kayo. Mediocre pa tawag ko doon. Una, bakit sabihin ninyo na kasinungalingan para kay Sara nung sinabi ni Sara na ang katotohanan parang walang impeachment kaya sumasagot kami ng ad cautelam answer. Hindi namin sinasantabi ang aking karapatan na kukontrahin o questionin yung katotohanan na niremand sa inyo. At kung ibig sabihin kung niremand ay para na ring walang impeachment na na pagbabasihan. So, kung wala kang dapat isasagot, 'di ba? So ganun lang yung ang ibig sabihin nun. So, ang tanong ngayon, pwede bang tawaging kasinungalingan 'yan? Ladies and gentlemen, pag tinawag mo ang isang bagay na kasinungalingan, ibig sabihin po hindi totoo. Ang tanong, hindi ba totoo para sabihin ni Sara na parang walang impeachment kasi ni-remand, ni-return sa inyo? Ang sagot, hindi mo pwede sabihin na hindi totoo, kundi pwede mong sabihin mali o tama. Iba yung mali, iba yung hindi totoo. Pag mali, opinion mo yun. Mali ang opinion niya. Pero pag sinabi mo hindi totoo na nangyari. So, diyan pa lang sa sa argumento na yan, nagdadagdag yan ng pruweba na yung mga prosecutor ay desperado. So, tinawag mo na kasinungalingan ang dapat ang mga bagay na opinion. Wala pong kailanman, wala pong opinion na magiging kasinungalingan. Ang opinion lamang ay pwede sabihin, "Uy, tama opinion mo." O di ka, "Oh, mali ang opinion mo." Ganun po 'yun. Hindi mo pwede sabihin na
hindi totoo or totoo ang opinion. Okay? That's one thing in you. Ang isa pa, sumagot kayo sa sa akusasyon ni Sarah sa inyo na kayo ay ang inyong reklamo ay dapat ibasura kasi po ay sobra na sa isa. Nalabag na ninyo ang one impeachment rule. Dapat kasi sa ating Constitution sa Section 3, Paragraph 5 ng Article 21, iniutos dyan ng Constitution na tanging isang impeachment na reklamo lamang ang pwedeng isampa laban sa isang impeachable officer. Ang dito, tahasang sinasabi ni Sarah sa kanyang sagot na 4 na po ang inyong sinampa. Merong 3 na nauna, tapos nagdagdag pa kayo ng pang-4. Okay? Ang inyong sagot, ano lang conclusion? Hindi, sinabi nyo, nagiging arrogante kayo. Hindi yan tama yan. Hindi yan pang-4. Hindi yan labag sa one impeachment rule. Pagkatapos, ang problema sa inyo, hindi nyo binigyan ng factual na konteksto. Hindi nyo nilatag ang detalye kung bakit mas pwede nating masasabi o makonclude na hindi lumabag ang 4th impeachment complaint sa batas na one impeachment rule. Yan po ang aking masasabi dito. So, ngayon, ipakita ko sa inyo ngayon ang ebidensya na bakit nagsisinungaling ang House of Representatives. Ito po yun. Tingnan nyo. O yan. Makikita ninyo na inisa-isa ko po ang nangyari na session days. Ang unang session day sa araw ng December 2 ay nagsampa ang grupo ni incoming Congresswoman Leila de Lima ng pinakaunang impeachment na reklamo. Ang sinampa nila ay noong December 2. At noong December 2, ito rin yung unang first session day na mabibilang mo. May session kasi nung araw na yon. So ngayon, ang grupo naman po ni makabayan congressmen, sila ni Congressman Raul Manuel, congressman pa siya hanggang ngayon kasi wala pang June 30. Si Congresswoman Franz Castro, si Congresswoman Arlene Brosas ay nagsampa sila noong December 4. So, itong December 4, pangatlong session day na yan. Tapos, yung grupo naman ni Gabriel Bordado ay nagsampa after the break ng session ng Kongreso noong December. So, December 19 sila nagsampa. So, ang break nila ay December 18. So, nakita niyong nilatag ko ng mga listahan. Yan po ay unrefutable, indisputable data. Detalye po yan, hindi po yan opinion. Okay? So, makikita natin ang tanging question na nilatag na Sara Duterte sa kanyang sagot laban sa impeachment ay dapat basura na ang impeachment na reklamo sapagkat nilabag ninyo ang utos ng ating konstitusyon sa Article 21, Section 2 o Section 2 na nagsasabi na kapag mautanggap mo sa araw na yon ang verified na reklamo ng impeachment o veripikado na reklamo ng impeachment ay kaagad ibigay mo sa Speaker of the House. So, ayon sa batas nila sa House of Representatives, doon sa Speaker ibibigay. At ang tatanggap ay yung Secretary General. So, pagkabigay, magkatabi lang ang opisina ng Speaker of the House at saka yung Secretary General. Magkatabi lang, dingding ng pagitan, hindi pa naibigay. Ibig sabihin po, minabuti ng Secretary General na magkaroon siya ng kapangyarihan mamili kung kailan ibigay. Yan po ay, kung sa Bisaya pa, supak. Yan po ay laban sa iniutos ng Constitution sa Section 2, Article 21
ng ating 1987 Constitution na nagsasabi kaagad ibigay. Pagkatapos may kasunod na utos, sukatan mismo, specific, at sa loob ng 10 session days, 10 session days, ay ikalendaryo na at pag-usapan kung ano ang gusto ninyo mangyari sa sinampang reklamong impeachment. Basta veripikado. Ang tanong, balik muna tayong tanong, veripikado ba? Opo, pag tinignan ninyo ang verified impeachment complaint ng nauna, makikita mo doon sa pinakababa ang sinumpaang salaysay na pinirmahan ng nagreklamo, na nagsasabi ang nagreklamo na nabasa namin ng buong buo ang reklamo at ito ay naintindihan namin ng buong buo at ang mga nakasabi doon ay pawang katotohanan at ang hindi namin alam na personal ay yung hango namin sa authentic records. Ganun ang veripikado. Kung veripikado, so sinampa noong December 2, dahil may session sa December 2, magbibilang na siya 1 day. O sabi natin ang 1 day sa second session, December 3. So magbibilang 10 araw. Ang 10 session day ay matapos sa January 13. So dapat pinaka matagal na January 13 ay dapat na ibigay na yung first impeachment complaint. At sa January 13, dapat yung araw din iyon pag-usapan sa plenaryo at pag-usapan na kung ano ang gagawin nila sa unang reklamo. Ang problema, hindi nila ginawa. So anong ibig sabihin niya kung hindi ginawa? Ang argumento ng abogado ni Sara Duterte, dahil hindi niyo ginawa, ibig sabihin po, nagkaroon kayo ng initial na aksyon. At ang initial na aksyon nyo ay nagkataon na freeze, inupuan nyo. Ibig sabihin yung action na negative ay action din kung tawagin. Kanyangan lang, ang tawag sa action na umupo ka ay grave abuse of discretion. At kung may grave of abuse of discretion, lahat po ng bagay na ginawa ng grave of abuse of discretion ay null and void from the very beginning. Ang lahat po ng mga action kasunod yan, wala kang makukuhang karapatang valid mula sa isang action na grave abuse of discretion. So sa pakatwid, ang argumento ng grupo ni Sara Duterte o mga abogado niya, dahil hindi kayo umaksyon sa December 2 na reklamo, ang nangyari ay automatic pwede nang sabihin na deemed initiated na ang reklamong impeachment ng December 2 at ibig sabihin kung initiated na, magbabawal na ito na sa mga pangalawa, pangatlo at pang-apat na impeachment na complaint. Okay? So kung ganon, ano na ngayon ang mangyayari? Di dapat basura. Ang problema sa House of Representatives, sa kanilang sagot, nag-ano lang sila general statement. Hindi, nasunod namin ang lahat. At ang inaksyonan lamang ay pang fourth impeachment complaint. Hindi sila nagpaliwanag. Dapat ipinaliwanag na bakit hindi pwedeng sabihin na nilabag ang 10 session days. Gayon ang katotohanan, ito ang detalye na nakuha ko sa kanilang session mismo, na kinuha ko ito sa YouTube live stream ng pag-session nila. Nakuha ko ito. So first session day ito, nilagay ko ito para wala ng debate kung talaga bang lumampas o hindi sa 10 session days. Ngayon, kung dahil lumampas at sinabi nyo na hindi lumampas, sinong sinungaling? O sinong baliw? Si Sara o kayo? Ganon po yun. Ganon ang ibig ko sabihin dito. So ladies and gentlemen, kung sinabi ng ating Constitution na 10 session days lamang, ay wala na. Wasak ng impeachment na reklamo nila. O first session day, December 2 nangyari. Second session day, December 3 nangyari. Fourth session day, third session day, December 4 nangyari. Fourth session day, December 9 nangyari. Fifth session day, December 10 nangyari. Sixth session day, December 11. Seventh session day, December 16. Eighth session day, December 17. Ninth session day, December 18. 10th session day, January 13. So dapat January 13, may action na sila. Ang problema, hindi nila inaksyonan. Tinulugan nila. So dito naman sa 12th session day,
11 session day, January 15. Tapos sa 12 session day, January 20. Ito naman po ay para naman sa pangalawang complaint na sinampa noong December 4. So dito na siya papasok ngayon sa 12 session day, January 10, 20. So ang 13th session day ay January 21, tapos ang 14th session day is January 22, 15th session day January 27, and 16th session day January 28, at ang 17th session day February 3, 18th session day ay February 4, tsaka 19th session day February 5. Okay? Iyan ay clear, very clear. Hindi natin kayang i-argumento laban dyan. Who can argue with evidence? Yan ang sinasabi lagi ng mga abogado. No one can argue with evidence. So dyan pa lang, patay na kayo. Tapos ng usapan. O sabi pa ni Chis Escudero, yan ang naman ang pag-usapan. Pagdating sa panibagong kan, hindi automatic yan. Magbuto-butuhan pa yung mga bagong mga senador kung tatanggapin nila yung reklamo o hindi. Ngayon, pag pinag-usap sila kung magtatawid sila, tatanggapin ng impeachment court o hindi, ay napakinggan ko po si Senator Marcolita. Nagsasabi na siya na hindi niya papayagan na tumawid ang impeachment. Kasi tama, hanggang doon lang yan sa 19 Congress. Yan naman ang tayo niya. So, ilan sila kaya doon? So, sinabi rin ni Alan Peter Cayetano na hindi pwedeng maiwasan pag-usapan una kung may authority or jurisdiction ang Senate sa pag-umpisa ng session ng Senate Impeachment Court sa July 28. So, iyan po ang problema. Napakalaking problema nila. Ayan, pinakita ko na, iyan ang ebidensya mismo na sumubra ng 10 session days. So, ibig sabihin, pangsampal yan kay Congressman Joel Chua na nagsasabi hindi raw sa session days naman na binibilang, hindi naman sa araw, kaya hindi pa raw naubos ang 10 session day nung inaksyonan ang 3 impeachment complaint at saka yung pang-4. Ganon din sinabi ni Attorney Bukoy. Attorney Bukoy, mahilig ka palang magmarites eh. Attorney Bukoy? Attorney Antonio Audi Bukoy, marites na abogado. Bakit mo sasabihin na natupad na nasa loob ng 10 session days ang lahat? Ito, klaro, how can you argue with evidence? Ebidensya galing sa inyo yan. Nilista ko isa-isa ang sa live stream ng Kongreso na session. Okay? So, ganyan lang pala po, patay na kayo dyan. Si gagalit si Librado Umipon Jr. Oy, Librado, ang pinag-usapan dito ebidensya, hindi kung abogado ako o hindi Pag ayaw kong tawagin kaya sabihin ko lang na mahina ang alam mo at ikaw ay galit ka lang sa pagkatao ni Duterte at ni Sara. Kaya ganoon ang action mo. So hindi ka pwede po magiging patas sa paningin. Dapat igalang mo ang batas. Ang sinasabi ng batas natin ay 10 araw lamang po. At kung ayaw mo, ay di wala akong magagawa. At least pasalamat pa rin ako sa iyo at nanonood ka sa akin. Okay? So si Henry Gertos, Doktoto, Rock and Roll, kanta Heart of Gold and After the Gold Rush by Neil Young. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's this expression I never give that keeps me searching for a heart of gold. I'm getting old. Siyempre, 16 ako, getting old. Henry Gertos, ano pala tayo? Magkasabay pala tayo ng Generation Neil Young, slow rock. Si Lisa Tanaka, nakitaan sila ng butas. Lisa Tanaka, expert kayo sa pagsusuri ng batas. Palawakin pa ng Panginoon ang inyong kaalaman. Salamat naman po sa pagdadarasal. Lisa Tanaka, God bless po, Dr. Toto. Matuwid po ang hinihasik ninyo. Gamitin kayo ng Panginoon. Opo, mapagamit ako sa Panginoon. Andrea Gueco, watching from Singapore.
Lisa Tanaka uli, ang matuwid ay matuwid, ang mali ay itinutuwid. Upang magkaroon ng maliwanag na pag-iisip, dapat matuwid at tama at mabuti ang ginagawa. Okay, Efren Anino Guhilde. Tapos si Lucia Burata. Mabuhay ka, Dr. Toto. Ang inyong vlog sa sobrang educational at hindi ka bias magbibigay ng inyong opinion. Pastor Roddy Rabi, Dispirit na nga sila. Rosie Roma. Okay, tapos Henry Besislao Moises. Tapos sino pa? Si Mel NSG sa Singapore. So ngayon, Ate Carmen, good evening po. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Okay. So at least ako po, wala po akong kinakampihan dito sa pagsasabi kung ano ba talaga totoo. Hi, Sir Joey Villar, magaling ka po. Dito, saludo sa iyo. Salamat, Gilly Ramirez. Wow, galing ni Dr. Kumanta. Edgardo Tolentino, salute you, sir. Loreto Celion, Dr. baka bumagyo, ang galing ka pala kumanta. So, anyway, nagkataon lang naman may boses tayo ng konti. Pero at least, ang isa lang ang pinupuntili ako dito. Number one, ay mali ang desperado ang ang congressman ng mga prosecutors. Number two, ay sila ang nagsisinungaling nung sinabi nila na nakapasok pa daw sa 10 session days yung fourth impeachment complaint. Number three, ay hindi mali din sila sapagkat hindi sila nagbigay ng detalyadong ebidensya na para sabihin nila na pasok nga sa 10 session days yung pang-apat na reklamo nila ng impeachment. Tapos, sinasabi nila may general denial daw si Sara Duterte. Okay, para maintindihan nyo kung anong general denial as against specific denial. Ganito po yan. Sa lahat ng reklamo sa korte, ang dalawang klase ang sagot. May sagot na general denial, may sagot na specific denial. Ngayon, ano ang general denial? Ginagamit po ang general denial sa civil case. Sa civil case. Okay? Bakit ginagamit sa civil case lamang? Ganito po yan. Ang pag-usapan sa civil case po kasi ay kung matatalo ka, magbabayad ka lamang ng pera. O di kaya ibibigay mong lupa mo. O di kaya may ipapagawa lang sa'yo. Yun po ang civil case. O di kaya matanggalan ka ng karapatan na tawaging anak mo na yung isa kung custody ang pag-usapan. O di kaya matatanggalan ka ng karapatan na tawagin mong isa na asawa mo pa dahil nagdesisyon na annulled na ang kasal. Yan po ang sa civil case. Ngayon, sa civil case lamang po allowed na mandatory ang tinatawag na kailangan sumagot ka ng detalyado. At sabihin mo kung alin ang hindi totoo, pag sinabi mong isang aligasyon sa reklamo ay hindi totoo, dapat maglagay ka ng ano ang totoo. Yan. Tapos pag sinabi mo, ito po ang totoo. Pag sinabi mo, iyan ang totoo, halimbawa, ang akusasyon, ang dependent po ay pinalabas niya na nabili niya ang lupa sa aming tiya na si Maria. Pero ang totoo po ay pinalsipikan niya ang perma. Diba? Ganon ang akusasyon. Paano ka ngayon sumagot kung ikaw ang kinakasuhan? Ganito lang, kung hindi totoo na perjury o na piniki mong pirma, ganito sabihin mo, hindi po totoo ang kanyang akusasyon na ako ay namiki ng pirma ng tita namin. Ito po, kinakabit ko ang kopya ng deed of absolute sale na notaryado. Nang ibig pong sabihin, mismo yung abogado nagpapatunay na pirma ito ng aming tita. Tapos meron pa akong testigo na ipapakita na sila may hawak pa na video, na nabidyohan pa na ang tita namin ay pumirma sa deed of absolute sale. Ganon po yun ang tinatawag na detailed denial. Pero pagdating po sa criminal case at saka administrative case o di kaya dito sa impeachment court, kasi parang criminal case na rin ito, mayroong tinatawag na the right to remain silent. Alam niyo ba ibig sabihin the right to remain silent? Ibig po sabihin, hindi mo na kailangan sumagot na sasabihin mo totoo o hindi ang akusasyon laban sa iyo. Kung hindi, ang general answer diyan,
dininay naman ni Sarah. Hindi totoo sabihin yung lahat. O, ngayon, ibig sabihin nun, ibabalik ngayon ang bato sa kamay ng nag-aakusa o na nagsasakdal. Sila ngayon ang may obligasyon na magpapatunay na nagkakasala nga yung akusado. Sa dito, si Sarah nagkasala. So, paano nila patunayan? Ibibigay lang ebidensya. May option naman si Sarah, hindi na siya mag-submiti ng kontra-ebidensya. Pwede niyang sabihin, o sige, desisyonan niyo na kung talaga may kasalanan ako. Hindi na ako magbibigay ng depensa. Ang pagbabasihan na lang Senado ay yung mga ebidensya nila. Pwede yung gawin yan. Kaya hindi po pwede sabihin na may mali si Sarah na sinasabi ng mga desperadong mga prosecutor na mali daw si Sarah dahil hindi siya nagbigay ng sagot kung ano mga depensa niya sa mga Meriglis Piatos, kung lahat yan, wala daw siyang depensang binibigay ganon. So, yan naman po ay tahasan ko sabihin na mali po yung sinasabi nila. So, next, ang sinasabi din ng mga prosecutor ay may jurisdiction daw ang Senado. Well, ito naman ang usapin na jurisdiction ng Senado ay ibig sabihin may authority pa ba ang Senado? Ito naman po yung tanong ay masasagot lamang kung may isa sa mga kakampi mga senador na sila lamang mag-usap, mag-raise ng issue ay si Marcolita, narinig ko siya kanya Pag umpisa daw, siya mismo meron ng isa at siya sabihin niya, tahasan sabihin niya na wala ng jurisdiction o walang authority ang mga bagong senador sa impeachment ni Sara Duterte. Isampa nyo lang yan sa 2026. Ganun ang sasabihin. Ngayon, ibig sabihin, hindi natin maiwasan ng impeachment court magsimula sa motion to dismiss whether or not may jurisdiction pa sila o wala base sa batas, sa Constitution. Ito naman ay hiwalay sa issue na kung may valid bang impeachment o wala dahil po nilampastangan ninyo yung 10 session days na batas. Okay? So ngayon, ibig sabihin po, mali po yun sila mga lahat. Sila ni Antonio Carpio, sila Adolfo Ascuna, sila ni, kasama mo na yung mga vlogger na iba ha. Lahatin mo na mga abogado, si Dean Mil Santa Maria, si Fiscal AJ, lahat marami sila. Mali po sila sa pagsasabi na bawal ang motion to dismiss. Kasi sinasite nila paragraph 8 ng section 3 ng article 11 ng Constitution na nagsasabi that the Senate has the exclusive authority to decide in all impeachment cases, to try and decide. Ang ibig sabihin nila sa argumento nila, pag sinabi mo try and decide, maglilitis ka lang at magdesisyon. Hindi po pwede. Kasi the power to try includes also the power to decide not to try. Kung wala na silang jurisdiction, mag-decide sila not to try. At kung walang authority ang bagong Senado, wala silang ibang pwedeng gagawin sa ilalim ng prinsipyo ng batas, kundi ang ibasura na lamang ang reklamo. Okay? So, with that, hindi natin maiwasan talaga alangan magtatrial lang sila bigla. Kasi pag ganun pong argumento ninyo, Dean Mel Santa Maria, sino pang iba? Si Attorney Howard Calleja, si Justice Secretary, mga si ex-Justice Antonio Carpio at saka ex-Justice Adolfo Ascuna, si Attorney Rene Sarmiento, si Attorney Christian Monsod, pati pa si Madam Lorna Capunan. With due respect po sa inyo, mali po kayo para sabihin ninyo na wala ng kapangyarihan ang Senado na mag-dismiss. Okay, kung papayagan po natin na walang kapangyarihan, edi magbubukas yun sa pintuan na mag-aabuso ngayon ang House of Representatives na kagaya ni Tambaluslos na control niya ang lahat ng congressmen sa oras na galit siya kay Sara, na kahit hindi naman totoong galit, walang pundasyon ang akusasyon, ay maggagawa na sila at anytime, pwede nilang isampa ulit. Pwede nilang i-cross over ulit. Ganon po ang ibig sabihin na kung sasabihin ninyo na limitado lamang ang sinasabi ng Constitution na try and decide sa pagtatrial lang, bakit ka magtatrial kung alam mo naman
na inimbento lamang ang kaso. So magbubukas po yan ng pintuan para sa mga abuso ng mga politiko. Alam naman natin ang politiko ay iyan siyang pinakagahamang tao sa mundo, mga politiko. At dahil sa pagiging kagahaman nila, gagawa at gagawa sila ng paraan. Kaya itong konstitusyon ay limitasyon ito para ma-check yung kanilang abuso. So, ibig sabihin, pag pinayagan natin yan, Fiscal AJ, si Dean Mel Santa Maria, ay magbubukas ka ng pintuan para sa mga abuso na reklamong impeachment. Okay? So, pag ang sinasabi naman ng Section 5, Paragraph 8, ang lahat ng kapangyarihan patungkol sa impeachment ay nasa kamay ng Senado. Ang ibig sabihin yan, ang limitasyon lamang po ng Senado ay kung merong specific standards na susundin. Kung may specific na sinasabi kung anong hindi pwedeng gagawin ng Senado, ay hanggang doon lamang ang limitasyon nila. Dahil wala namang sinabi roon na bawal ang motion to dismiss, kaya nilang entertainin ang motion to dismiss at wala namang sinasabi roon na yung kasapi ng mga senador at bilang judge ay kagaya kay Bato ay magmo-motion na motion to dismiss. May kapangyarihan po sila, with due respect to you, justices, lahat po kayo, hindi ko papakinggan kasi mali po talaga kayo. Sinasabi sa Section 5, Paragraph 8 ng Article 11 ng ating konstitusyon, ang lahat ng kapangyarihan magdidesisyon kung ano ay nasa Senado as impeachment court. Maliban na lamang kung may natapakang pagbabawal na nakalagay sa Constitution. At dahil walang nakalagay na bawal ang motion to dismiss, they can exercise what they want to exercise. That is, I insist. Kasi kung susundin kong inyong argumento, nagpapakita lamang kayo, nagtatago lamang kayo sa likod ng mga ganong argumento. Pero katotohanan dyan, gusto nyo lang din tanggalin si Sara Duterte. Ganun lamang po ang tinatayo ko rito para dun sa tanong na yun. So, ulitin ko lang, may kasama sa kapangyarihan ng to try and decide is to decide not to try. Okay? Kasama po yan. So ngayon, ano pa ang pag-usapan natin? May sinasabi din sila na may severity. I know, wala. Ano daw, severity, matindi daw ang ginawa niya. 11 days na ubos ang 125 million. Bakit? Hindi ba posible yan? O, bigyan ko kayo ng example. Posible po mangyari yan. Bigyan ko kayo ng example. Magkano, ilang million bang binigay ni Noynoy Aquino? Sa panahon na yon ng Mama Sapano, para matagpuan nila kung saan yung bomber na si Marwan. Hindi nyo ba alam 10 milyon ang binigay ni Noynoy doon? Kulang pa nga yun. Para lamang yung kasama ni Marwan ay magbibigay ng informasyon kung saan sila at para malusob sila ng SAP. Nagresulta pa ngayon sa pagkapatay ng SAP 44. Hindi nyo ba alam na yung mga CIA agents na mga babae na para makuha nila ang telephone number sa papunta sa bahay kung saan nagtatago si Osama Bin Laden ay gumastos sila ng 25 million para makabili ng Ferrari at ibigay lamang sa taong may hawak ng telephone number? Wala pong exact price ang informasyon. Ang informasyon kapag ibinigay ng tao may kasama pang kondisyon na hindi pwede babanggitin ang pangalan nila kasi baka patayin sila. O ngayon, nais ko lang din ibigay sa inyo ang tahasang napakaklarong ehemplo. Nung isang araw, 2 days ago, ay 3 ang pinatay sa Iran sa dahil sinuspetsahan na nagbibigay ng impormasyon sa mga Mossad ng Israel. So kung bakit nila pinatay, ibig sabihin, tama yung binumbahan ni Trump na mga lokasyon ng mga paggawaan ng nuclear plants nila. So ganun po yun ang ibig sabihin. Wala pong eksakto. Patunayan ninyo, Jinky Luistro, na hindi totoo yung perang binigay kay Mary Crispiatos ay napunta sa bulsa ni Sara. So meron ka bang testigo na magsasabi na napunta nga sa bulsa ni Sara
Yan po ang ebidensya na hahanapin ng bayan. Kaya lang, ang problema po sa inyo, mismo yung video na lagi nagsasalita si Congressman Paulo Ortega ng La Union ay umaamin na hanggang ngayon ay hindi nila alam kung saan napunta yung pera na binigay kay Mary Grace Piatos. At nais ko lang din idiin na wala pong batas na nagbabawal na gagamit ng alias kung sino tumanggap ng pera kapag confidential fund. Confidential ngayon, tinawag confidential para hindi mabisto ang mga ahente ng Pilipinas na nagtatrabaho. Para hindi mabisto ang pinagkukunan ng informasyon. Ganon po yun ang mga depensa ni Sara. Kaya hindi nyo pwede sabihin na karakaraka ay guilty na yung tao. Okay? Pagdating naman po sa akusasyon doon sa deposito ko na sa bangko, ang pagkontra dyan, ang alamin natin, hindi pa totoo yan. Pwedeng sabihin kathang isip lang yan ni Senator Antonio Trillanes. Kasi siya nagbigay niyan. Kung saan man niya nakuha, siya lang nakakaalam. So kung maliban sa kanya, pwede natin sabihin, mayroong yung nagbigay pa kung mayroong man nagbigay. At maliban kay Trillanes at saka yung nagbigay sa kanya, pwede natin sabihin, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya, kung tanging Diyos lamang nakakaalam, hindi mo ma-impeach si Sara. Okay? Ganun lamang po. Tapos, pag-usapan na rin natin yung tungkol sa pananakot ko ni Sara na ipapatay niya si si Marcos, tsaka si Lisa, at saka si Romualdez. Kung sakasakaling patayin siya. Take note. Hindi po yan, wala pong krimen na nakasulat na nagsasabi na paparusahan ang tao na papatay kung siya'y patayin. Wala pong krimen na ganon. So kung walang krimen na ganon, babalik pa rin tayo sa Section 1, Article 3 ng ating konstitusyon na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Simply saying sa Tagalog, walang sinuman ang makitila ng buhay, matanggalan ng kalayaan, at maparusahan sa kayamanan kung walang batas na nagpaparusa. Ganun lamang pong ibig sabihin. Kaya itatanong ko sa inyo, may batas ba nagpaparusa? Pag ako ay uupa ng isang tao na papatayin ka kung ako ay papatay mo? Walang batas na ganun. Kaya palpak na naman ang akusasyon na yan. Iba po isa sitwasyon na blackmail style. Kagaya nito, pag hindi mo pirmahan yung aking trabaho, pag hindi mo pirmahan ang aking appointment, papatayin kita. Iba yun sa usapin. Pero pag sinabi, pag pinirmahan mo yung sa aking appointment, papatayin kita. Iba naman yun, hindi rin threat yun. Kasi walang krimen sa Pilipinas na nagsasabi may pwedeng parusahan ang tao nang nagsasabi kung mangyari ang isang bagay na labag sa kalooban ng papatay ay mapaparusahan ang nananakot o nagsasabi na siya ay papatay. Ganon po yun. Okay? So, ibig sabihin, naintindihan na ninyo na sa punto di vista ng legal na paningin ay tumba na ang kaso ng mga impeachment, mga prosecutors. So, ano pa? So, babalik pa rin ako sa tinatawag na no law shall be passed, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Pag impeachment ang pag-usapan natin, anong mawawala kay Sara? Kanyang buhay kasi masisira ang buhay niya. Masisira pangalan niya. Pangalawa, kayamanan dahil mawawalan siya ng sweldo. So, pwede bang magpapatuloy ngayon ang pangbagong Senado na siya maghahatol, magtatanggal ng kayamanan, ng sweldo niya, magtatanggal ng kanyang karangalan? Pwede ba yun? Ang sagot, wala pong batas na nagbibigay sa bagong Senado at bagong mga House of Representatives na bagong halal na maghuhusga kay Sara. So, ibig sabihin, diyan pa lang alam nyo na hindi pwedeng tumawid ang kasong impeachment mula sa lumang Senado papunta sa bagong Senado at mula sa lumang mga congressmen papunta sa bagong congressmen. So, naintindihan nyo siguro ang puntos ko. Ipakispread lamang po ito at para marinig ng lahat-lahat. At ito makikita nyo yung ebidensya ko rito na ito po yung mga ebidensya na papakita na sobra
10 session days na ang nangyari na inupuan nila yung una at pangalawang reklamong impeachment. At dahil diyan, nagiging invalid na po yung kanilang impeachment. Panghuli, may pakiusap ako sa inyo at ano na po ngayon, June 28, at sa June 30, July 1 po magsimula na po ang aking deadline. Tulungan niyo po ako, magbigyan niyo po ako sa aking GCash na o kaya sa aking sa bangko ng tinatawag na donasyon ninyo para po ipambayad, idagdag ko sa pambayad sa filing fee na ibabayad ko sa Senate Electoral Tribunal kasi magsasampa po ako ng kasong kuwaranto laban kay Erwin Tulfo at hindi tatanggapin ng Senado kung hindi ako magbabayad ng 50,000 pesos na filing fee at 10,000 pesos na deposit fee. So ito po ang aking number kung saan kayo makapadala at itipunin ko yan, makapagpadala kayo 100, 200 or even 50 pesos sa GCash ko o sa Maya ko, sa GoTime ko o sa Palawan Pay ay pwede nyo akong tulungan. Kasi oras na hindi ko po matitipon ng kwarta na para pambayad sa Senate Electoral Tribunal ay pasensya na po, hindi na ako magsasampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo. Yan po, alangan naman wala po akong trabaho kasi tinanggalan ako ng lisensya ng Supreme Court, hindi ako pwedeng kumita sa korte. Kaya yan na lamang, nakikiusap ako sa inyo, inialay ko lamang dito ang aking oras at talino kung paano ikakasuhan si Erwin Tulfo. At yan lang po, mabuhay po ang Pilipinas. Sana po ay tayo maglalaging magkakanta ng ang mamatay ng dahil sa'yo. Yan ang totoong Pilipino ha, hindi yung Chinese. Okay, magandang umaga po, magandang hapon po sa lahat. Magandang tanghali.